Berarti tumaat niya. Hindi ba mo? Hindi ba mo lang yung ano? To? Hindi ba? Ba nga? Extra sumuli? Oo, hiwalay yung kanilang assets. Kasi naging paksa ata yan no kayo eh. Ayun ko totoo, yun yung sinabi ni Ombudsman Samuel Martires. Oo. Thanks for that report, Sophie. And I think that sums up really well how this LaSalle team has been playing. Sa iba pang mga balita, inaasahang magiging mas mabagal ang daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway o NLEX simula Huwebes ng hapon hanggang Biyernes. Ayon kay NLEX Assistant Vice President for Traffic Operations Robin Ignacio, posibleng pinakamataas umano ang volume ng trapiko sa mga nabanggit na araw kasabay ng pagdagsa ng mga motorista na uuwi sa probinsya para sa undas. Bilang paghahanda, nagpakalat na ng karagdagang traffic personnel ang NLEX management at sinuspindi ang lahat ng roadworks at lane closures upang matiyak ang maayos na biyahe ng mga motorista. Mag-aalok din ng NLEX ng libreng towing service sa mga sasakyang masisiraan sa expressway papunta sa pinakamalapit na exit mula October 30 hanggang November 3. Payo pa ni Ignacio sa mga motorista, tiyaking maayos ang kondisyon ng sasakyan at siguro may RFID sticker upang mapabilis ang transaksyon sa mga toll gate at maiwasan ang matinding abala sa biyahe. Ang ating oras sa 5:23, ramdam na ang bugso naman ng mga pasahero. Sa mga pangunahing lansangan, ilang araw bago ang undas. Sa una nang iniulat ng Parañaque Integrated Terminal Exchange na marami nang nagsisipag-uwian ng mga pasahero sa kanito-nilang mga probinsya. Patuloy dito mga fully booked na mga biyahe sa naturang terminal. Umaasa naman ang MMDA na staggered o paunti-unti ang magiging pagbabalik ng Metro Manila ng mga pasahero. Pagtapos ng undas, mukhang hindi umidiwan ng napakabigat na trapiko. Sabi naman ng MMDA, maaga silang nakapaglatag ng traffic management strategies para sa maayos na daloy ng mga sasakyan. Ay, hindi na tulog. 4-6 ma'am. Nagbabala ang PNP sa publiko na kapag too good to be true ang mga offer ng Airbnb o renta ng mga sasakyan, paniguradong sa itong uri ng scam. Bukod dito, naglalabas rin ang hiwalay na abiso ang PNP Highway Patrol Group at PNP Anti-Cybercrime Group upang makatulong sa mga bisonista at uuwi sa mga probinsya na maaaring naging target ng mga naturang modo. Sa pakinggan po natin, si General Rando Tituanyo. Kaugnay po nito, ang Philippine National Police ay patuloy na hindi lamang po mag-deploy kaugnay ng UNDAS 2025. Nagpapatuloy po yung pagpapababa ng ating pundatos ng krimen sa Ipotos Crime at hindi po hihinto dahil sa UNDAS 2025 yung ating po mga police initiative.